na makakuha lang tayo ng tubig galing sa balon. Totoo daw kasi talaga eh. Gusto ko na kasing gumaling si Eunice. Ganun kahalang talaga yung kaluluwa niya. Sa bata pa talaga. Tapos sinabit pa sa sanga. Huwag mong gawin sa mga bisita ko yung kalokohan mo. Wala kang respeto sa mga sinasabi ko sa iyo ah. Kapag ako nagsalita, huwag kang bigi. May alam din ba kayong balon na banal? Na ang tubig raw nito ay nakakagaling sa kahit anumang uri ng sakit? Magandang araw sa lahat ng mga kayanggaw mo, Miss Clar. Lalong-lalo na sa inyong dalawa ni Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko tungkol sa sinasabing balon na banal sa probinsya na pinuntahan namin noon at sa likod ng katotohanan kung bakit ito nakakagamot. Tawagin niyo na lamang po akong Erwin. Hindi ko po ito tunay na pangalan. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ate Sherlyn! Erwin, ano ba? Hindi mo ba naririnig yung tubig? Naliligo ako dito, oh. Ano ba kailangan mo, ha? Ate ka ng ate, kanina ka pa. Yemas naman oh. Si Eunice kasi inatake sa eskwelahan. Yung kaklase niya nandito. Ano? Teka sandali. Magbabanlaw na ako. Mauna ka na doon. Susunod na ako. Oo ate, bilisan mo ah. Idediretso ko na sa ospital kung kinakailangan. May sakit kasi na epilepsy ang bunso naming kapatid. Ito ay talagang nasa dugo namin. Pero hindi naman lahat ng nasa loob ng isang pamilya may ganon. Kasi sa amin, bunso namin ang nagmana ng sakit na epilepsy ng tiyahin namin noon. Namatay siya noon dahil sa ganong sakit. Inatake kasi siya habang nasa tubig. Kaya dito sa kapatid naming bunso, todo bantay talaga kami. Hiwalay ang mga magulang namin. Nag-abroad ang nanay namin. At ang ate ko naman, kung ano-ano lang ang trabaho. Pero kadalasan sa pinapasukan niya, sales lady. At ako naman, 4th year high school pa lang. Wala pa po kasi ang K-12 sa panahon ng batang 90s. At 4 na taon lang noon ang high school. Ma'am, nasan po yung kapatid ko? Okay lang po ba siya? Nangingisay pa rin po ba? Okay na siya. At ayun, nakaupo sa sofa ko, kasama ng mga kaklase niya. Naku, maraming salamat po. Oh, Eunice, kamusta pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ayos na po ako, kuya. Huwag ka na pong mag-alala sa akin. Mukhang napapadalas ang pag-atake ng sakit niya. Parang natatakot na rin ako para sa kanya. Nakita niyo na ba yung EEG result niya? Hindi pa po, Ma'am Tracy. Sa Martes pa ho namin yung makukuha. Ma'am Tricia, ano po nangyari? Nasaan na po si Eunice? Ay, naku, bunso, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Baka gutom ka, kaya ka inatake. Ayos na po ako, ate. Huwag na po kayong mag-alala sa akin ni kuya. Parang hindi pa po kayo nasanay eh. Ay nako, kawawa ang kapatid ninyo. Matalino pa naman sana pero... nga pala, alam nyo ba yung may-ari ng apartment na katabi nung sa akin? Nakausap ko yun. Ito, depende na lang sa inyo ha. Kasi ang sabi niya sa akin, sa lugar daw nila, dun sa tsuhi niya, may balon daw na naghihimala. Hindi ko naman alam kung totoo. Pero yun daw ang dahilan kung bakit gumaling yung tsahin niyang may breast cancer. Talaga ho? Saan lugar po ba yun? Baka makatulong po yun kay Eunice, ma'am. Probinsya daw yun sa Kabihasnan. Tatawid pa kayo ng dagat. Maraming na nga daw napagaling yung balon na yun eh. Yung isa raw may sakit sa balat. At umiinom lang siya ng tubig galing dun. Ayun, gumaling din daw. Ate Sherlyn, paano kaya kung dalhin na lang natin si Eunice doon? Pero kwento lang naman yun ng kapitbahay ko ha. Hindi ako sigurado kung totoo talaga yun. Pero kung may ganyan pong kwento at maraming patunay, ibig sabihin ho, pinagkaloob po yan ng Diyos para sa mga taong nangangailangan. Posible po yan, ma'am. At naniniwala ako sa mga ganyan talaga.
Pwede po ba naming malaman yung eksaktong lokasyon po niyan, ma'am? Baka yan na po talaga yung sagot sa problema namin eh. Pero syempre pag-isipan nyo pa rin ng maigi, ha? Probinsya yun eh. Hindi nyo alam kung anong meron sa lugar na yun. At hindi nyo rin yun kabisado. Opo naman, ma'am. Pero pwede ho ba namin makausap yung kapitbahay nyo? Oo, sige. Mamayang hapon pag uwian na, sumama kayo sa akin. Lumiban muna ako sa klase dahil pinauwi rin si Eunice noon para makapagpahinga. Pagsapit naman ng hapon, bumalik si ate sa eskwelahan para sumabay sa guro pag uwi nito. Bago pa magdilim ay nakabalik naman siya sa amin dahil hindi naman ganon kalayo ang tirahan ng guro ni Eunice. Oh, ate, ano daw? Totoo daw talaga, Erwin. Nakuha ko na yung eksaktong address. Yun nga lang, medyo nakakatakot daw yung lugar nila para daw sa mga tulad natin. Nakakatakot? Bakit naman nakakatakot? Oo, nakakatakot. Para bang tiningnan niya lang yung nakasanayan natin. Syempre, Maynila to, tapos probinsya sila. At malaki yung pinagkaiba at marami raw kwentong aswang. Tsaka uso daw yung bati. Hindi ba't may pamilya naman tayo sa probinsya na nakatira sa lugar na katulad nila? Yun nga lang, sa ibang probinsya lang yun. May kwentong aswang din dun ah. Erwin, totoo man ang aswang o hindi, pupunta pa rin tayo dun. Mag-ingat na lang tayo. Di ba may mga pamahiin naman sila dun na mga bawal gawin, ganun? Sundin na lang natin yun. Basta makakuha lang tayo ng tubig galing sa balon. Totoo daw kasi talaga eh. Gusto ko na kasing gumaling si Eunice. Sa doktor kasi, ang tagal ng paggaling niya. Paano kung dalaga na siya bago pa siya gumaling? O kung gagaling pa kaya siya kung doktor yung gagamot sa kanya, di ba? Pero papayag kaya si mama? Hindi ko rin alam, pero kakausapin ko siya mamaya. Kinausap nga ni ate si mama. Tulad ng inaasahan namin, ayaw niyang pumayag. Nung una sinunod namin si mama, pero nang mangyari ang pag-atake ng sakit ni Eunice na sunod-sunod, at ang isa doon ay natagalan pa, doon na kami kinabahan. Kapag kasi matagal ang pangingisay ng may epilepsy ay delikado na yon. Mabuti na nga lang nakabawi pa siya. At doon na nga kami nagdesisyon ng ate ko na pumunta sa lugar na sinasabi ng kaibigan ng guro ni Eunice. Nagbarko lang kami papunta roon. At medyo nahirapan kaming tuntunin ang lugar. Pansamantala muna kami nun umupa ng matutulugan. Saka pinaalam sa mama namin na nandun na kami. Nagalit siya at tiniis lang ni ate ang bunganga niya. Pero sa huli, nagpadala pa din naman siya ng pera pandagdag sa allowance namin. Siya pa nga ang nagsabi na bago kami pumunta sa lugar na yon, dapat marami kaming baon dahil baka daw malayo sa bayan. Ay naku, si mama talaga. Pumayag nga pero pinuno muna yung tenga ko sa mga sinasabi niya. Kasi siguro gusto niya talaga. Pero talaga natatakot lang. Ate, kuya, sigurado po ba nagagaling ako doon? Hindi ko rin alam Eunice eh. Pero susubukan natin, di ba? Basta kapag nandun na tayo, huwag kang umalis sa tabi namin ha? At saka huwag ka rin tatanggap ng bigay na ibang tao kasi baka mausog ka at sumakit yung tiyan mo. Hindi po ba ligtas yung mga pagkain nila? Hindi naman sa hindi ligtas. Kasi, probinsya yung pupuntahan natin. Uso yung usog. Ano po yung usog, kuya? Di ko din alam eh. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Siguro parang powers yun ng witch. Tapos sasakit na lang yung tiyan mo bigla. Nakakatakot naman po yun. Kaya nga pagdating natin doon, dikit ka lang sa amin palagi ha. Huwag kang aalis mag-isa. Opo, kuya. Tsaka hindi naman po ko aalis kapag natatakot ako eh. Nagpalipas muna kami ng isang gabi sa kinaroroonan namin na yon. Kinaumagahan, umalis rin kami agad. Siguro 2 oras ang biyahe papunta sa bayan ng nasabing lugar. Pagdating namin doon, agad kaming nagtanong-tanong.
Magandang araw po. Dito po ba yung sakayan papunta sa lugar na ito? Ito po yung address Nakasulat po sa papel. Bale, pupuntahan po kasi namin yung balon na naghihimala. Ay, doon din pala kayo pupunta? Naku, ako rin. Ay, hindi po kayo taga roon? Pasensya na po pala. Akala ko taga roon kayo eh. Ay, nako, wala yon. Mukhang pareho nga tayo ng pakay eh. Doon din kasi ako pupunta para gamutin itong binti ko, Ala, paano po yan? Parang nadudurog na po yan Hindi ko nga rin alam eh. Ang dami ko ng gamot na nailagay dito. Tumagal pa nga ako sa ospital pero hindi talaga gumagaling. Lumabas na lang ako dahil nauubusan na ako ng budget. Aba, ang dami na lang sinasabi ng mga doktor kung ano ito. Pero kapag naresitahan naman ng gamot, kapag inilalagay ko naman, wala namang nagbabago. Kaya naisipan ko na lang na akyatin ng lugar na yon. Baka yun talaga ang sagot sa problema ko. Kung ganun sama na lang po kami sa inyo. Yung bunso po kasi namin may epilepsy. At baka yun din po yung sagot sa problema namin. Kung ganun di tara na. Nga pala, ako pala si Laida. Ako naman po si Erwin. Ito po yung ate ko si Sherlyn. Tapos bunso kapatid namin si Eunice. Magandang araw sa inyo, ha? Kung ganun, tara na. Atin na tong isang tricycle. Nako, naunahan tuloy tayo dun sa isa. Oo nga po Nagkwentuhan pa kasi tayo. Kasabay ng ginang na yon ay sumakay kami sa tricycle paakyat sa lugar na yon. Medyo may kataasan din pala. Pero pagkatapos ng kalahating oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na rin kami. Pero humiwalay siya sa amin dahil kami ay may kikitaing tao hanggang sa nagkita na nga kami nito. Iya. Ikaw ba si Sherlyn na taga Maynila? Yung sinasabi ni Angie na pamangkin ko. Opo, ako nga po yun. Kayo po ba si Mang Eldon? Ako nga. Mabuti naman at nakarating kayo na mas maaga. Oo nga po Medyo malayo po pala talaga yung lugar nyo, no? Ay, oo. Pagpasensyahan nyo na ha. Bale, bundok kasi itong lugar namin. Ayos lang po yun. Base naman po kasi sa sinabi ng pamangkin nyo, inaasahan na po namin na aakyat talaga kami. Nga po pala, kapatid ko po si Erwin. Siya po yung sunod sa akin at yung bunso po namin, si Eunice po. Siya ba'y nangangailangan ng gamot? Opo, siya nga po. Abay, kagandang bata naman. Halika kayo. Sumama kayo sa akin. May lalakarin pa kasi tayo pero hindi naman sobrang layo. Akin na pala iba yung dala. Ay, naku, wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Ay, nako. Huwag ka na mahiya. Akin na. Para naman makapagpahinga naman niya ang kamay mo. At ikaw naman, Erwin, akin na isa mong dala. Kaya ko naman po, Manong Eldon Pero sige ito na lang po para magaano. Ito po. Ako din po, Lolo. Ito po yung bag ko. Hoy, Eunice, magaan lang naman yan Dalahin mo na lang. Baka napagod yung bata, kaya sige na, akin na. Naku, nakakahiya po Ako na lang po sana yung magdadala. Hayaan mo na. Kanino pa kasi bit-bit ito mga ito Tapos meron pa tayo lalakarin. May dinaanan nga kaming sagingan. Kasunod doon ay malawak na taniman ng talong at saka ang bahay na nila. May kasama itong maliit na bahay at may poso sa pagitan ng mga ito. May batang lalaki ring naglalaro roon at tumingin pa ito kay Eunice. Marlon, may dala akong kalaro mo. Kaibiganin mo para may kasama ka na dyan maglaro sa laruan mo. Eunice, may bata Pwede mo yan maging kaibigan dito. Ang ganda ng laruan nyo Maganda ba yan, kuya? Mumurahin nga lang yan Mukhang marami ka magandang laruan halina kayo. Pumasok kayo. Kukuha lang muna ako ng tubig na maiinom ninyo. Bale, pasensya na kayo sa bahay namin
Medyo hindi kagandahan pero hindi mainit dito. Sakto lang kasi napapalibutan tayo ng mga punong kahoy. Ano ba naman kayo, Mang Eldon? Ang aliwalas nga ho rito eh. At saka mas masarap mamuhay dito. Ibang-iba po to sa lugar namin. Sobrang init po kasi talaga dun. Abay, totoo yan. Kasi nakarating na rin ako doon eh. Nako, grabe. Ang init na nga, napakalikabok pa. Tapos may kalsada pang grabe ang amoy ng basura. Hindi ako makatiis. Ang sabi ko na lang sa pamangkin ko, pauwiin niya na lang ako. Hindi ko kaya dito. Ganun po ba? Kailan po bang magkasama sa buhay? Puro achievements niya pala yung nandito oh. Itong isa, kapatid niya po ito? Oo, kuya niya yan. Yun yung nakatira dyan sa kabilang bahay. Mag-ama lang yun nandyan dahil ang ina, nasa ibang bansa, nagtatrabaho. At yung lalaking bata na anak niya, nag-iisa lang yan kaya naglalaro mag-isa. Di magkakaroon na siya ng kalaro. Di ba, Bunso? Makipaglaro ka sa bata na nasa labas. Wala daw kasi masyadong bata dito. Ibig sabihin, wala siyang kaibigan. Ikaw rin, wala ka ding kaibigan dito, di ba? Sabi mo kuya, hindi ako aalis sa tabi niyo. Oh, ang ibig ko lang sabihin huwag kang lumayo sa amin. Yan halimbawa na pupunta ka doon sa malayo. Pero kung dyan lang sa labas tapos nandito naman kami ng ate mo, okay lang yun. At saka magbulsa ka ng luya, iha. Para may panangga ka sa aswang at kontrausog. Ano po? Aswang po? Oo, aswang. Lalo na sa lugar dito, may mga aswang talaga. Pero hindi naman kayo masasaktan kung nag-iingat lang. Iwasan niyo yung mga taong maamoy malansa. Kasi malay nyo, kaya pala malansa dahil kumain ng tao. Oh, ito pala yung tubig ninyo. Uminom kayo at magpahinga dahil napakalayo ng pinanggalingan ninyo. Maraming salamat po ah. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po kami tatagal dito. Kailangan lang po talaga namin ng tubig galing dun sa balon para po dito kay Eunice. Ay, tungkol naman sa bagay na yan. Ang totoo, mas malakas ang bisa ng balon noon kumpara sa ngayon. Mas malakas po yung bisa ng balon noon? Ano pong ibig niyo sabihin? Bale, naabuso kasi. Dinayo na maraming tao, tapos binaon pa ng iba. Ang hinalangan ng mga taga rito, yung mga tao nag-iigib ng tubig sa balon na yon, baka binebenta pa nila kaya nagiging mahina yung bisa. Ay nako, paano na pala po yan? Pero di ba po may epekto pa rin po siya? May epekto pa rin naman. Pero siguro, parang katulad lang ng ibang gamot na kailangan ng maintenance sa loob na 1 linggo. Dati kasi malakas talaga yung bisa noon. Kahit isang inom lang, gagaling ka kaagad. Parang yun nangyari sa kapatid kong babae. Talagang parang himala eh. Kinabukasan, magaling na siya pagkainom niya ng tubig doon. Grabe ate. Sana pala noon pa natin nalaman yung tungkol sa balon na yan. Pero pwede pa naman yun, di ba? Pagtsiga na lang natin, nandito na tayo eh. Sa totoo lang ay nanlumo ako ng konti sa impormasyon na yon. Pero kung iisipin, 1 linggo na paghihintay. Ayos lang naman. Kaya naming manatili roon na nag-iingat. Yung mga bahay sa lugar na yon, talagang watak-watak. Kung meron mang magkakapit bahay ay sa plaza yon. Hindi naman sobrang layo ang plaza dahil pwede yung lakarin. Para lang akong walang kapagura noon. Naiwan si ate at Eunice sa bahay nila Manong Eldon. Habang ako naman, pumunta sa plaza at bumili na lang ng soft drink sa tindahan. Oh, Erwin! Nandito ka rin pala? Pero hindi ko kayo nakita dun sa balon. Marami ho bang kumuha ng tubig? Hindi naman masyado. Para mga taga rito lang din. Ito nga nakakuha na ako. Ang sabi nila, hindi na raw gaanong mabisa Kailangan ng ilang araw na pag-inom bago raw tumalab. Kaya mukhang hindi pa ako makakauwi nito. Saan ho kayo tumutuloy ngayon? May nakilala ako dito na nagboluntaryo. Pwede daw akong manuluyan sa kanila. Kaya ayun, doon na muna ako.
Mabuti naman ho. Pero, teka ho, ano po ba yung naamoy kong mabaho? Para lansa. Parang siya ata yun. Ho? Sino ho? Nang lumingon ako sa likuran ko ay nakita ko ang matandang lalaki na may tungkod na. At uugod-ugod na. Naglalakad ito na parang dadaan lang. Pero yukong-yuko ito na parang ayaw tumingin sa mga mata ko. Ako naman, napaiwas agad dahil sa nalalanghap ko. Hindi naman ako judgmental na tao. Pero kapag hindi kasi kaya ng sikmura ko ang simoy ng hangin, didistansya talaga ako. Alam mo, Erwin, ibang klase talaga yung amoy niya, no? Matanda na ho kasi. Tsaka isa pa po, mukhang wala rin siya extra damit kaya po baka hindi na rin siya nagbibihis. Hindi po rin natin masisi yung mga taong may ganong amoy kasi baka kapos lang po sa buhay. Aba ibang klase ka rin pala mag-isip ano. Mabuti naman at hindi katulad ng iba na basta na lang magrereklamo. Hindi naman iniisip yung kwento ng taong hinuhusgahan nila. Pero pansin ko, parang ang likot ng mga mata niya. Tingnan mo titingin siya sa'yo pero iiwas din agad kapag pinansin mo. Pansin ko nga rin ho eh. Parang takot siya makipag-eye to eye. Pero hayaan na po natin. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin eh. Pero, di ba taga Maynila kayo? Mukhang kinilatis yun na po ako ah. At oo, taga Maynila po ako. Hindi naman sa ganun. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Yung mga taong pansin mong kakaiba, iwasan mo na. Tulad ng pagiging malikot ng mga mata ng matandang yon, na parang takot siyang tumingin sa'yo ng diretso. Aba, iwasan mo yung mga ganun. Bakit naman ho? Paano kung kailangan niya pala ng tulong? Basta't sinasabi ko sa'yo, iba ang matatanda sa Maynila kaysa dito, Erwin. Sa Maynila, nanlili mo sila para sa pagkain. Dito iba. Kasi kapag matanda dito, hindi mo alam kung tao o hindi. Lalo na yung matandang yan na malikot ang mga mata. Malay mo, di ba? Kaya hindi makatingin ng diretsyo ng ganun sa'yo. Kasi ang refleksyon mo pala sa mga mata niya, nakabaliktad. Baliktad ho? Oo. Ang ibig sabihin nun, aswang sila. Seryoso ba kayo? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa aswang pero sa mga palabas ko lang po sila napapanood eh. At wala po ako nababalitaan na taong namamatay kasi kinain na aswang. Ay nako, alam mo kung bakit ganon? Bakit nga po? Kasi ang mga taong biktima ng aswang hindi ibinabalita. Lalo na yung mga walang lamang loob. Sinesikreto lang yan ng barangay o di kaya ng bayan. Kasi para sa kanila, kapag nagbalita sila ng biktima ng aswang, pangunahing dahilan niya na masisira ang pangalan ng lugar nila. At pangalawa, maraming taong tatawag sa kanila ng baliw. Yung binabalita nila walang kwento at hindi makatotohanan at nakakasira yun sa imahe. Lalo na kung patay na tao lang ang maipapakita nila at hindi yung aktwal na aswang. Syempre para sa iba, mahirap maniwala na ang katawan ng tao posible palang magbagong anyo. Kung sa bagay, may punto naman ho kayo. At hindi ka ligtas sa mga ganitong lugar ha, kung hindi ka maniniwala sa aswang, Erwin. Kaya ang payo ko lang sa'yo, maniwala ka. At habang naniniwala ka, mag-ingat ka. Magbulsa ka lagi ng luya. Meron naman po ako sa bulsa. Sabi po kasi yun ni Manong El dun eh. Tsaka ho, bago kami pumunta dito, usapan po namin na ate ko na susundin namin yung bilin ni Manong El dun para iwas kapahamakan. Aba, oo, tama yan. Mahirap kasing hulaan minsan ang taong aswang kasi may ibang eksperto talagang magpanggap. Sa pagkakataong yon ay hindi ko pa talaga lubos maisip na may aswang. Pero kahit na mahirap paniwalaan ang ganong uri, hindi ko rin maiwasang kabahan. Tumuloy ako sa pagbili sa tindahan na kailangan ko at tumambay muna roon para makipagkwentuhan sa ginang. Habang nagkukwentuhan naman kami, may biglang nagsigawan ng mga kalalakihan
at naalarma nang makita ang dalawang lalaki ang naghahabulan. May hawak pang ang itak ang isa. Naku, Diyos ko, anong ginagawa nila? Naku, tingnan mo galit na galit yung isa eh. Hoy! Hoy, wag ka dito sa amin! Hoy! Hoy! Huwag mo ipato yan! Naku, Erwin! Umilag ka, matatamaan ka ng itak! Namilog ang mga mata ko nang makita ang lumilipad na itak papunta sa amin. Yung lalaki kasi, hinila pa ako para gawing panangga niya. Pero naging mabilis lang ako at piniling iligtas ang sarili. Kaya nakaiwas ako at ang itak ang tumama sa lalaki. Buti na lang hindi talim nito ang nakatama. Ano, Erwin? Ayos ka lang ba? Diyos ko naman, muntik ka na dun ha? Ayos lang po ko, Aling Laida. Ano ba ang problema ng mga yan? Ano ba, Manong? Magbabayad naman ako Wala lang akong pera ngayon. Grabe naman kayo, sabi ko bukas eh. Ay nako, Erwin. Halika na nga, tara na, umalis na tayo dito. Anak nang, dahil pa sa utang ng iba, muntik pa ako mapatay. Kaya nga eh. Buti na lang mabilis kang umiwas. Tara na nga, mahirap hulaan ang ugali ng mga tao dito. Hinila na lang niya ako at kung kailan nakalayo na kami. Saka naman siya nadapa at nagulat ako. Nabigla siyang dumaing sa sakit. Ay, Diyos ko, Erwin. Nawala na yung sakit. Tapos parang nabawasan yung pamamaga niya. Oo nga no. Tapos lumiit yung parting lumubo. Pero Aling Laida, yung matanda papalapit dito. Ano? Yung matanda? Aba, nararamdaman ko na merong bumabarang sa'yo. Barang? Barang daw, Aling Laida. Barang daw. Nang huminto ang matanda sa paanan niya, umupo ito. Ako naman, inaabangan na makita ng mga mata niya at katulad sa inaasahan ko. Pagtingin niya kay Aling Laida ay diretso sa mga mata nito. Tiningnan ko rin ang kanyang mga mata at kitang-kita ko na baliktad ang refleksyon ko roon. Isang malakas na mambabarang ang gumagawa niyan sa'yo. Ang uod na yan ay nilagay mismo sa binti mo. Naku po! Barang? Sino naman ho ang gumagawa sa akin ito? Wala naman akong naaalalang may kaaway ako. Hayaan mo, tutulungan kita mapuksa yan. Yun kung pagkakatiwalaan mo ako. Pero, yung mga mata nyo. Lolo, baliktad po yung refleksyon ko sa mga mata nyo. Bakit ganun ho? Kung gusto mong gumaling, huwag mo na napansinin na nakikita mo sa mga mata ko. At ikaw lalaki, umuwi ka na kila Eldon dahil baka mahalata ka ng mga tao dito na dayo ka. Takot ako nun kaya tumayo ako at tumakbo. Pero pagdating ko sa dulo, lumingon ako sa kanila at nakita kong inaalalayan ng matanda si Aling Laida. Kung titingnan, parang ayos lang sila. Pero hindi ako kumbinsido dahil nga sa nakita ko. Sasama siya? Bakit siya sasama? Siya na nga yung nagsabi na kapag baliktad yung refleksyon ng sarili mo sa mata na isang tao, ibig sabihin na swang yun. Pero, ay nako, makauwi na nga. Tumakbo na lang ulit ako at hinayaan ko na lang talaga siya. Dahil nakita kong kusa siyang sumasama. Pagka-uwi sa bahay ni Manong Eldon, tagaktak ang pawis ko. Hindi ako napansin ni Eunice na naglalaro sa bakuran dahil mukhang naging malapit na ang loob niya sa batang si Marlon. Narinig ko na parang may nagsisibak ng kahoy sa kabilang parte ng bahay. Lumapit naman ako roon at sinilip ko to. Nakita ko si Manong Eldon na nagsisibak nga ng kahoy gamit ang wasay. Tapos may aso pa nun sa harapan niya at inaamoy-amoy ang kahoy na sinisibak ni Manong Eldon. Habay, Choco, umalis ka dyan! Wawasayin kita Halis! Ayaw mo umalis Manong Eldon, huwag niyo patayin yung aso, maawa ho kayo. Erwin,
Nako, pasensya na kung natakot yata kita. Tinatakot ko lang yung aso kasi ayaw umalis. Hindi ho ba nasaktan yung aso? Ayos lang siya. Ano ba nangyari? Bakit ganyan lang ang mukha mo at pawis na pawis ka? Pasensya na ho kayo, medyo naparinig lang ako. Iho, sigurado ako parang may hindi magandang nangyari sa'yo. Halika na nga muna. Ano ba nangyari sa plaza at kanya ka nang umuwi? Mang Eldon? Ano po nangyari? Oh, Erwin, bakit ganyan ang itsura mo? May humabol ba sa'yo? Bigyan mo nga muna siya ng tubig. Ang tindi ng pawis niya, oh. Tsaka namumutla siya. Ano ba kasi nangyari sa plaza kanina, iho? Kuya, ayos ka lang po ba? Oo, ayos lang ako. Nabigla lang ako kanina. Grabe naman kasi. Oh, eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, ate. Ano ba kasing nangyari, Erwin? Magkwento ka nga. Kasi naman, ate, may naghabulan kanina sa plase. Singilan ng utang. May itak pa nga yung isa eh. Tapos ibabato niya sa lalaki. Yung lokong lalaki, sa akin naman pumunta. Gawin ba naman akong palangga? Kung hindi ako nakaiwas nun, di sa akin tatama yung itak. Ano? Buti na lang hindi ka nga natamaan. Kasi nga nakaiwas ako, ate. Tapos umalis na lang kami ni Aling Laida. Nagkita kasi kami doon eh. Anak na, sigurado ako si Lyndon at Emil na naman yon. Buti na lang hindi ka natamaan. At saka, mukhang mabilis ka matroma. Iba na kaagad yung reaksyon mo nung tinatakot ko lang yung aso eh. Ay nako, punasan mo nga yung pawis mo, oh. Diyos ko naman, bakit ka kasi pumunta doon? Hindi mo pa nga kabisado tong lugar eh. Kakarating lang natin dito, oh. Pasensya na. At saka si Aling Laida pala, Manong Eldon. Kilala niyo ba yung matanda na uugod-ugod doon? Medyo maliit po yung mukha niya. Tsaka maliit din po siya. At malansa po siya. Si Tatay Bering ba yung tinutukoy mo? Siguro ho. Pero pagtingin ko po sa mata niya, parang baliktad po eh. Si Tatay Bering nga yun. At oo, baliktad ang refleksyon mo sa mata niya dahil hindi siya tao. Hindi ho tao? Di totoo pong aswang talaga siya. Seryoso ka? Nakita mo talaga na baliktad yung refleksyon mo sa mga mata niya? Oo, ate. As in, baliktad yung mga mata niya. Tapos ang lansa niya. Ang pinagtataka ko lang kasi, sumama si Aling Laida sa kanya. Si Laida? Sino naman yon? May kasabayan po kasi kami kanina. Ginang po siya tsaka may sugat po siya sa binti. Yung sugat nga po niya parang mabubulok po yung laman niya eh. Oo, Manong. Tsaka may uod din po yun. Ano? May uod yung sugat ni Aling Laida? Aba, kung may uod doon, baka kinulam yun. Ang sabi nga po nung matanda, binabarang daw po. At parang nararamdaman niya daw yung enerhiya. Enerhiya ba yun? Basta. Yun po yung sabi niya, binabarang daw po yung ginang na yun. Kaya talagang ganun yung asto ko kanina kasi nabigla ako sa lahat ng nangyari. Nakakita pa ako na uod na lumalabas sa sugat. Para talaga akong lalagnatin sa pagkabigla. Ewan ko ba? Pero nasa na yung Laida na yon? Nakakuha na ba siya ng tubig? Opo. Nung nadapa po siya, magamaga talaga yung sugat niya eh. Talagang gumagalaw yung uod sa loob. Pero nang binuhusan niya ng tubig, lumabas po yung uod at unti-unting nawawala yung pamamaga ng sugat niya. Haba, epektibo pa rin pala ang tubig, ano? Pero Manong, sumama pa rin siya sa matanda eh. Iniwan ko siyang takot na takot pero nanlingunin ko sila. Sumama na talaga siya sa matandang yun. Diyos ko naman, baka talagang naniniwala siya sa matandang yun. Baka ka mo na hipnotismo. Baka walang proteksyon ng ginang na yon. Manong Eldon, ano po mangyayari sa kanya ngayon? Ay, hindi ko alam. Pero tignan natin. Ang mahalaga itong si Erwin nakabalik. Mag-ingat muna kayo sa lugar na ito, ha? Huwag muna kayo umalis sa bahay na kayo lang. At bukas, sasamahan ko kayo pumunta sa balon para makakuha ng tubig para kay Eunice. Maraming salamat po talaga, Manong, ha?
At ikaw, Erwin, huwag ka nang umalis. Ayokong umuwi na iisa na lang yung kapatid na dala ko. Tandaan mo, pinilit lang natin si Mama na pumunta tayo dito. Hindi ako tumugon sa ate ko pero susundin ko siya. Tapos kinagabihan noon. Bale unang gabi namin roon. Umalulong ang aso nila Mang Eldon. Nasa loob na kami ng bahay lahat. At sa kabilang bahay ay may tao na rin. Dahil dumating ang ama ng bata galing sa sakahan. Ate, bakit po ganyan yung tunog ng mga aso? Parang may mumu. Abay, talaga naman nasaktohang nandito pa kayo saka pa may ganyan. Pero wag niyo na lang pansinin yan. Lagi po bang may ganyan dito, Manong Eldon? Yan totoo kapag ganyan na may umaalulong na aso, ay kinabukasan may matutuklasang patay sa isa sa mga may sakit dito sa lugar. Matutuklas ang patay ho? Pero di ba may banal na balon? Oo, meron nga. Pero ang sitwasyon kasi ng patay, wala nang dugo. Wala na hong dugo? Hala kuya, kakantong na lang po ako sa'yo. Natatakot ako eh. Ay, natatakot pala yung bata sa usapan natin. Ako na pong bahala. Sige Eunice, dito ka sa akin. Manong, paano pong walang dugo? Sinisip-sip po, parang ganun? Parang ganun na nga. Karamihan pa nga sa mga biktima, yung mga nakaratay na talaga. Diyos ko naman po, napakadelikado po pala dito. Kaya nga bantayin nyo maigi yung kapatid nyo. Hindi siya pwedeng hawakan ng kahit sino matanda. At Eunice, iha, huwag ka magpapahawak kahit kanino ha. Kapag binigyan ka ng pagkain, huwag mong tatanggapin yon. Tapos kapag may taong pinuri ka, kagatin mo yung dila mo. Pero huwag mo lakasan para hindi ka masaktan ha. Bakit po? Kapag po ba kinagat ko po yung dila ko, mamamatay po ang aswang? Hindi. Halimbawa ang aswang may balak na masama sa'yo na hindi mo alam. Katulad ng hipnotismo, yung pinapagalaw ka niya pero hindi mo alam. Kapag ganun ang balak niya sa'yo pero dahil kinagat mo ang dila mo, hindi ka matatablan kaya hindi ka mapapasunod sa gusto niyang gawin mo. Oo, sige po. Gagawin ko po yan. Oh, mabait naman palang bata ito masunurin pala Ay, gumaling lang talaga si Eunice. Aalis agad tayo dito, Erwin. Oo ate, 7 araw lang naman At sa loob ng 7 araw, mag-iingat tayo. Hayaan nyo. Hanggat nandito kayo, pangangalagaan ko kayo. Basta sundin nyo lang lahat ng sinasabi ko. Kinaumagahan naman, siguro mga bandang 5:00 ng umaga yon. Maingay na ang mga manok sa labas. Sobrang aga nilang magising sa lugar na yon. Samantalang si ate, tulog na tulog pa. Ganon din si Eunice. Ako naman dahil nagising, hindi na makatulog ulit. Kaya bumangon na lang ako at lumabas. Magandang umaga po, Manong Eldon. Oh, maganda umaga din, Erwin. Magkape ka na dyan. Maayos ba ang tulog mo? Hindi naman ba matigas yung higaan? Naku, maayos naman ho. Wala pong problema sa aking higaan. Manong Eldon, mukhang may bisita po yata kayong paparating, no? Aba, oo nga no. Tapos si konsehal naman itong isa. Ano kaya kailangan ng mga ito? Teka, sasalubungin ko. Bumalik ako sa loob ng bahay para magkape. At habang nasa loob ako, narinig ko ang batian ng mga ito. Hanggang sa nagsimula na ang tanungan nila. Habang nagtitimpla ako ng kape, narinig ko ang salitang pinatay. Napahinto ako sa paghalo ng kape at napakunot ang noo ko. Ano? Babae ang patay? At kasama kahapon ng taong umuwi dito sa bahay ko? At kilala mo sa mukha ka mo, Lindon? Opo, muntik na siya matamaan na itak ko kahapon nun Sandali lang. Nandito siya at tatawagin ko lang. Erwin! Tinatawag ka dito!
Oh, Manong Eldon, bakit po? Hindi ba't sabi mo may nakasabayan kayong ginang? Yung sinasabi mong si Laida. Opo, bakit ho? Ano pong problema? Kasi may natagpuan daw kasi silang patay. At sabi ni Lindon kasama mo daw yung kahapon. Patay? Si Aling Laida? Teka, yun ba yung babae may sugat sa paa? Yung parang nabubulok yung laman sa binte? Wala naman yun kahit anong sugat sa paa eh. Yung babae na kasama ko kahapon may sugat yun sa paa. At hindi ba't kasama ko siyang tumakbo? Paika-ika pa nga siya nadapa eh. Pero ang ginang ngayon, wala talaga siya sugat sa paa. Kasi hinanapan yun nila Tiyo na impormasyon sa mga kakilala niya. Hindi, may sugat yun sa paa. Pero iniwan ko siya kasama na matanda kahapon. Yung ugod-ugod na. Umalis ako kasi natatakot ako sa matanda eh. Di ibig sabihin, yung matanda na yung kasama nito kahapon matapos yung maghiwalay. Oo, kasi sabi niya gagamutin niya daw yung sugat ni Aling Laida. Oh, narinig mo yun Tiyo? Malinaw na. Yung matanda na talaga yun yung pumatay sa kanya. Oo, teka, wala ko sinabing ganun. Ang sabi ko, doon ko siya iniwan sa matandang lalaki. Hindi ko sinabing pinatay siya ng matanda. Hindi mo naiintindihan eh. At para malaman mo, ang matanda na yon aswang yon. Kung natitigan mo lang yung mata niya, yung refleksyon mo doon baliktad. Nako, kawawa naman yung ginang na yun ah. Ako nun ay talagang nanlumo rin. Pakiramdam ko kasalanan ko kung bakit siya namatay. Hindi ko man lang siya napigilan na sumama sa matanda. Kung pinigilan ko sana siya, di buhay pa sana siya ngayon. Erwin, tama ba yung narinig ko? Patay na si Aling Laida? Iniwan ko pa kasi siya eh. Sana kung hindi ako tumakbo nun, dapat buhay pa siya hanggang ngayon. Kakainis. Parang pumatay na rin ako ng tao ah. Iho, sandali lang, hindi ganun yon. Kung hindi ka umalis, kasama ka sa mahihipnotismo niya. Baka hindi ka na rin nakauwi dito. Tama si Mang Eldon. At hindi tayo pumunta dito para doon. Nandito tayo para magamot si Eunice. Oo nga ate, alam ko naman yon. Ang sa akin lang eh, si Aling Laida. May iniwan akong tao na kailangan dapat ng tulong ko. Paano kung hindi ka nga nakatulong? Paano nga kung pati ikaw napahamak? Nagsisisi ka dyan pero yung sarili mo ba iniisip mo? Paano na lang kung nawala ka? Paano na kami ni Eunice dito? Paano kami ni Mama? Buti na nga lang, tumakas ka eh. Ikaw kasi masyado kang hindi mapakali. Kung nanahimik ka na lang sana sa isang tabi. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni ate. Nakikita ko rin kahit ganon ang mga salitang lumalabas sa bibig niya, naaapektuhan pa rin siya sa naging balita. Umalis ang mga taong yon. Nagpaalam naman si Manong Eldon na sumama. Nang tumalikod ang mga ito, lumingon ang lalaking ginawa akong panangga kahapon sa itak na binato sa kanya. Dahil doon ay tatawagin ko sana siya, pero hinawakan ako ni ate. Oh, Erwin, anong gagawin mo? Yung taong yun kasi, yun yung taong humawak sa akin para gawin akong kalasag sa itak. Muntik na akong matamaan nun eh. Ano? Lagot talaga sa akin yan sa ikapitong araw na uwi tayo. Wisit na yan. Kanina ko pa sana siya susumbatan eh. Kaso binigyan niya ako ng matinding balita kaya hindi ko nagawa. Ay nako, kung ano man yung balak mo, itigil mo yan. Ang importante, hindi ka natamaan. Paano nga kung natamaan ako? Pero hindi ka naman nga natamaan. Kaya hayaan mo na. Dahil lang tayo dito, Erwin. Kailangan nating mag-adjust sa mga taong nandito. Kailangan nating mag-ingat. Huminga na lang ako ng malalim dahil may punto siya. Kaya hindi na lang ako nakipagtalo. Pero napansin ko ang panginginig ng mga kamay niya. Ultimo paghawak niya sa pader, nanginginig ito. Ibig sabihin, natatakot siya. At ganon ang ate ko kapag natatakot. Ate,
Ayos ka lang ba? Syempre hindi. Ang layo kaya natin sa atin, Erwin. Pero syempre, ginagawa natin to para kay Eunice. Kaya sana yan din yung iisipin mo. Bawat oras, bawat minuto, bawat bagay na nakikita mo, isipin mo na nakikita mo ang mga yan dahil kay Eunice at wala kang pakialam sa mga yan. Simula ngayon, Erwin ha, huwag ka nang lalayo sa amin. Ay, oo na ate. Pasensya na. Hindi na ako lalabas nang hindi kayo kasama. Ilang sandali pa nga ay nagising na si Eunice. Pupungas-pungas pa ito sa natitirang antok sa mga mata niya. Agad siyang inasikaso ni ate at binigyan ng gatas na maiinom. Makalipas naman ang 1 oras. Nakaluto na rin si ate ng agahan at dumating naman si Mang Eldon. Manong, kamusta po yung balita doon? Hindi ba't sabi nyo may sugat sa binti niya? Oo nga po, meron nga po. Totoo nga wala na. Parang gumaling nga base sa bakas na nakita ko kanina. May bote ng tubig din sa loob ng bag niya. Parang gumaling na nga siya dahil sa tubig ng balon. Pero iho, wala siyang dugo. Diyos ko naman po, nakakatakot naman po yung ganyan. Sa lahat na namatay dito sa lugar na ito na may sakit, ito yung kakaiba. Kasi ang iba namamatay na may sakit pa din. Kaya iniisip lang na namatay lang sa sakit. Pero ito, ay nako, ano ba naman ito? Namatay siyang gumaling nga yung sakit, pero wala naman siyang dugo. Pero yung mga namatay po ba noong una, wala rin po ba silang dugo? Abay oo, parang nga naimbalsa mo eh. Ito lang talaga yung pinagkaiba na gumaling sa sakit at namatay. Kaya magiging palaisipan ito sa mga pulis ngayon. At yung matandang yun po yung nakita kong huling kasama niya. Baka nga kunin ka pang witness eh. Oh? Pero paano po kung madamay pa si Erwin? Manong hindi po kami sanay na nasasangkot sa mga ganyan. Pwede ho ba na wag na lang siya mag-witness? Kung hindi siya mag-witness, baka siya yung madiin dito. Marami kasing nakakita sa kanya na kasama yung ginang na yon. At saka tinatanong na siya dito. Kaya lang ho, matanda ho kasi yung ididiin niya eh. Malay nyo, inosente naman siya. Pero hindi naman tao yung matandang yun eh. At panahon na para patunayan sa mga pulis na totoong may aswang dito sa lugar namin. Kasi yung ibang biktima, hindi nila inaaksyonan eh. Dahil wala daw sapat na ebidensya. Kaya ito ngayon, sigurado ko magkakaroon na. Napapikit na lang si ate noon. Ayaw niya sanang masangkot ako sa ganon. Kasi nga, ang kinakatakot niya, baka tumagal pa kami roon dahil sa sitwasyon. Lalo na kung gagawin akong witness. Pagsapit ng tanghali, umakyat na nga kami sa bundok para kumuha ng tubig sa balon. Kasama rin namin noon si Manong Eldon. Mataas pala talaga yon at masukal ang lugar. Pero ayos lang din dahil merong daanan. Manong Eldon, pupunta din kayo sa balon? Oo. At saka ikaw, anong ginagawa mo dito, Lindon? Gusto ko rin sana kumuha ng tubig. Kinakabahan kasi ako, baka hindi na natin alam. May sakit na pala ako sa puso, di ba? Nangyari yun nung nakita ko itong magandang to kanina eh. Hi, miss. Huwag kang lumapit sa ate ko. May atraso ka pa sa akin ha. Atraso? Hindi naman ako nagkaroon ng atraso sa mga dayo ah. At dayo ka lang. At ano atraso ba ang tinutukoy mo? Yung kahapon ba? Nandun ka eh. Siyempre, mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa'yo. Bah, walang iya kang magsalita ah. Ate, kumalma ka lang. Dahil lang tayo dito. Mauna lang kayo sa taas, Erwin. At ikaw, Lindon, palinaw naman na hindi sa tubig ng balon ng pakay mo. Kaya bumaba ka na nga at huwag mong pakialaman yung mga bisita ko. Alis! Mga bisita. Pwe, mamamatay din niya mga yan dahil dito sa aswang. Uunahin yan lalaking yan. Kala mo taga rito no? At ikaw babae, kusunada kita eh. Kasalanan mo kasi maganda ka. Anak na, umalis ka na nga. Alis!
Buisit talaga yung lalaking yun Tumataas talaga yung galit ko. Nakakapanggigil yun Erwin, halika na. Pansin ko, para siyang nakadroga eh. Umiwas ka na lang dun. Ikaw nga, muntik mo lang nga siyang patulan Aba, teka, nasa si Eunice? Hala, oo nga no. Eunice? Eunice? Visit ka kasi Erwin eh. Nasaan na ba yung si Eunice? Aba, tinatanong mo ko, parehas lang tayo nandito. Kakainis naman. Sabing huwag umalis sa tabi namin Eunice! Nataranta kami ni ate noon at balisa kaming hinanap si Eunice. Tumakbo si ate paakyat at ako naman ay sinisilip ang mga matataas na damuhan. Pero hindi ko nakita doon si Eunice. Tila bumalik naman sa baba noon ang siraulong lalaki at umakyat muli si Manong Eldon. Nagtanong siya sa nangyari kaya sinabi ko rin ang problema at tumulong agad siya sa paghahanap kay Eunice. Eunice? Eunice, Diyos ko! Erwin! Erwin, nandito siya! Nasaan ate? Nandun sila sa taas. Tara, puntahan natin, Erwin. Erwin, bilisan mo! Inaatake siya dito! Yung panyo wala sa kanya, wala akong dala dito! Tumakbo kami ni Manong Eldon paakyat noon. Mas nauna siya sa akin, kaya mas nauna niyang nasaksihan ang pangingisay ni Eunice. At tulad ng inaasahan ko, nataranta siya. Diyos ko, ano nangyayari sa kanya? Naku, hindi ko alam ang gagawin sa ganito. Ano bang ginagawa niyo kapag inaatake siya ng ganito? Huwag niyo lang po siyang hawakan para malaya yung katawan niya po sa pangingisay. Delikado po kasi kapag niya po siya eh. Erwin, bilisan mo yung panyo! Oo ate, ito na. Ako nang gagawa. Mahirap ipasok ang panyo sa bibig niya. Pero kailangan kasi masisira ang ngipin niya kapag walang kahit ano sa bibig. Mabuti na lang, sandali lang na naging ganon si Eunice. At maya-maya ay kumalma na siya. Napaupo naman nun sa damuhan si Mang Eldon at napaboga ng hangin. Talagang natakot siya sa nakita kay Eunice. Pero si Eunice, dahil natauhan na ay pasimple na lang na bumangon. Diyos ko, umaakto na lang talaga siya na parang wala lang pagkatapos. Opo, sanay na po kasi siya eh. Nako, huwag niya sana sanayin. Gagaling na siya, kaya alin na kayo. Kukuha tayo ng tubig sa balon. O sige ho, halika nandito Eunice. Opo, kuya. Pero nahihilo pa po ako eh. Ha? Kung ganun, halika dito. Sakay ka sa likod ko. O, sige po. Buhat-buhat ko nun si Eunice papunta sa balon. Mabuti na lang, malapit na at may mga tao rin nga roon na kumukuha ng tubig. Si Manong Eldon ang kumuha nun ng tubig para sa amin, gamit ang lagayan naming dala. Maliit lang talaga ang balon na yon at alagang-alaga rin sa kalinisan. Kaya talagang sobrang linis ng tubig nang dalhin niya ito sa amin. Maraming salamat po, Manong Eldon ha. Ipainom mo ito sa kanya. Ubusin niya yan at kukuha lang ako ulit para dalhin natin pa uwi. O sige ho. Bunso, Eunice, inumin mo na tong tubig oh. Opo, ate. Ate, iba pala yung lasa ng tubig dito. Parang manamis-namis. Tikman mo. Oo, sige nga. Oo nga no. Ang sarap ng tubig dito, Erwin oh. Parang ramdam mo talagang malinis siya. Kasi nga banal. Sige na Eunice, ubusin mo na yan. Tandaan mo, dahil sa tubig na yan, gagaling ka. Sana nga po, kuya. Ang hina ko po kasi lagi kapag inaatake ako eh. Paggising ko, pagod na pagod ako. Hayaan mo. Malapit ka na makapagpahinga sa ganyan. O siya, akin na yung lagayan at kukuha tayo ulit para dalhin natin pa uwi. Para bukas, hindi na tayo aakyat dito. Sa susunod na araw na ulit. Oo, sige ho. Maraming salamat ho ulit, Manong ha. Ang laki na talaga ng abala namin sa inyo. Nang
Nang tumayo naman ako noon ay biglang nabungaran ko ang matandang lalaki na nasa itaas lang pala banda ng balon. Otomatik na naghoramentado sa kaba ang dibdib ko at napalunok. Walang alam ang mga kasama ko sa nakita ko. At si Manong Eldo naman, nag-aya ng umalis. Tara na, baba na tayo. Bago pa dumating yung iba na kumukuha ng tubig. Oo, sige ho. Halika na, Eunice. Bitbitin mo na yung tubig mo. O sige po ate. Kuya, tara na po. Kuya? Anong tinitingnan mo dyan? Ha? Oo, sige, tara. Bumaba na tayo. Agad nga kaming umuwi noon at hindi ko pa rin nasabi kay ate ang tungkol sa matanda. Pagkarating namin sa baba, dahil may tindahan sa bungad nito, nakita namin ang lalaki na nakaupo roon at naninigarilyo pa. Dumiretso lang kayo. Ako nang bahala dito. Manong, baka mamaya saktan ka niyan ha. Mapahama ka pa dahil sa amin. Sumabay na lang po kaya kayo sa amin. Huwag na po nating pansinin yan. Sino po ba siya ate? Para po siyang bad guy eh. Bad guy talaga yan, kaya huwag kang lumapit dyan. Pare, pwede ko bang makilala yung kapatid mo? Hoy, Lindon, umayos ka ah. Abay, makikipagkilala lang naman ako, Manong Eldon eh. Ikaw naman oh. Malay natin, magkaintindihan kami niyan ni Ganda. Hindi ba, miss? Ako nga pala si Lindon. Oh, damot mo naman kapatid. Huwag ka naman sa gitna namin. Nagpapakilala ako eh. Lindon, ano ba? Ang sabi ko, wag mong guluhin yung mga bisita ko. Hindi nga ho ako nang gugulo, Manong. Nakikipagkilala nga ako na maayos eh. Malinaw naman na may masama kang balak eh. Kaya lubayan mo na yung bisita ko kung ayaw mo makatikim sa akin. Ako pa talaga makakatikim sa'yo. Eh kung ikaw kaya bugbugin ko. Hoy! Ano ba? Bitawan mo nga si Mang Eldon. Lintik na. Ikaw kaya kwelyohan ko ha. Loko to ah. Bitawan mo yung damit ko. Bitawan mo muna si Manong Eldon. Huwag mo nang hintayin tupiin pa kita. Tumigil ka, Lindon ha. Sinasabi ko sa'yo. Erwin! Bitawan mo muna siya! Ate, natatakot po ako. Nakakatakot yung mukha niya eh. Ano mukha ko ha? Pangit! Mukha kang pangit eh. Kamukha mo si Zuma. Bitawan mo nga yung kuya ko. Kung hindi, papapulis kita. Loko tong batang to ah. Bitawan mo ako. Peste naman to eh. Tumahimik ka. Ayop na yan. Sinuntok mo ako. Naramdaman mo na nagtatanong ka pa. Bitawan mo si Manong Eldon. At para malaman mo, marami na ako nayuping gago sa amin. Gusto mo yatang dumagdag? Erwin, tama na. Huwag mo na patulan. Aba, bakit? Malakas ka ba? Sinabing tumigil ka na, Lindon. Dalawa na yan ah. Mga loko kayo. Kaya nga umayos ka eh. Huwag mong gawin sa mga bisita ko yung kalokohan mo. Wala kang respeto sa mga sinasabi ko sa iyo ah. Kapag ako nagsalita, huwag kang bigi. Aray ko, bunyemas talaga. Sino ka ba sa inaakala mo ha? Hey ikaw, sino ka ba? May pagmamalaki ka ba sa lugar na ito, Eldon? Hayop kang matanda ka. Eto sa'yo. Lamunin mo yung kamao mo. Eto sa'yo. Sinaluko ang kamao niyang para sana ay kay Mang Eldon at sinuntok ang braso niya para maitiklop niya ito at diniretso ko sa mukha niya ang sarili niyang kamao. Nagmukha siyang mahina sa ginawa ko at napatingin siya ng masama sa akin. Nang gumanti naman siya, nakaiwas ako at nagulat pa siya sa bilis na ginawa ko. Hayop na yan. Bakit ang bilis mo ha? Karatista ka ba? Mukhang karate ba yung ginawa ko? Wala ko alam sa ganyan. Pero hindi kasi ikaw lang yung basag ulo na kaingkwento ko. Doon lang ako nahasa at kapag hindi ka tumigil, lulupuin kita. Kaya habang nagtitimpi pa lang ako, tumigil ka na. O ano? Narinig mo yan, Lindon? Tumigil ka na. Ikaw lang ang magiging kawawa dito, sinasabi ko sa'yo.
Aba talagang... Titigil ka o hayaan ko siyang balibaliin ka niya. Dahil sa panduduro sa kanya ni Manong Eldon ay wala siyang magawa kundi ang umatras. Napansin ko sa mukha niyang parang takot siya pero galit at pinili na lang niyang umatras. Ay, nako. Pasensya na kayo dun, ha. Napagdiskitahan pa kayo ng loko-lokong yun. Ganun ho ba talaga yun dito? Kilalang adik yan sa lambanog dito, eh. Kaya malaki yung utang niya dun sa nagtitinda. Kagaya nga nasabi mo, di ba kahapon, Erwin, na hinabol siya ng itak at buntik na matamaan. Ganun talaga yun. Matapang, pero kapag sinadya naman, duwag din. Basta huwag kayo matakot sa taong yon dahil duwag yon. Mukha nga ho eh. Ay nako, hanggat maaari ayaw namin makagulo kasi hindi naman ho yung pinunta namin dito eh. Sana pala hindi na ako pumunta sa plaza kahapon. Hindi naman mali ang pagpunta mo doon kahapon, Erwin eh. Sadyang ginulo ka lang. Pero hayaan mo na. Ako na ang bahala sa inyo para mailayo kayo sa kahit anong gulo. Nakikita ko naman na nag-iingat kayo. May mga bagay lang talaga na hindi maiwasang mangyari. At saka Erwin, isang araw pa lang tayo dito oh. Oh, ate, ba't parang sinisisi mo naman ako? Kasi pinapatulan mo pa yung taong yun eh. Oh, muntik ka na nga mabastos at muntik nang masuntok si Manong Eldon. Ano yun? Manonood lang ako para hindi lang masabing pumapatol sa gulo? Huwag ka na pong magalit kay kuya, ate. Kung hindi niya ginawa yun, edi hindi natakot yung lalaki. Ang pangit kaya ng mukha nun. Para talaga siyang si Zuma eh. Abay, sino ba yung Zuma na yan? Palabas po yun sa TV na taong ahas, Manong. Puro kasi balita yung napapanood ko sa TV. Kaya hindi ko alam yung mga ganon. O siya, halika na. Umuwi na tayo. Habang naglalakad naman kami pa uwi ay talagang mapag-obserba ang mga mata ko. Kasi kahit sa mga malalayo at tagong parte ng lugar, namataan ko pa rin ang matanda na nakamasid sa amin. Nagtatago kasi ito sa puno ng saging. Dahil doon ay napahinto ako at hinintay na makalayo sa akin ang mga kasama ko. Pero napansin pa rin pala ako ni ate. Hoy, Erwin, ano bang ginagawa mo dyan? Wala naman ate. May tinitignan lang ako. May problema ba? May nakita ka ba dyan, Erwin? Manong, yung matanda kasi nakatingin sa atin eh. Ano? Nasaan? Sabihan mo at nang mapuntahan ko na. Mamaya may masamang balak yan. Ayun po siya. Ala, nasan po siya? Bigla pong nawala. Nandyan lang yan sa mga puno ng saging eh. Diyan lang siya nagtatago, sigurado po ako. O sige, sadali lang, pupuntahan ko. Isamahan na po kita. Hindi na, Erwin. Dito ka lang. Bantayan mo yung kapatid mo at kakausapin ko lang itong matanda. Madadala naman kasi ito sa simpleng pakiusap eh. Sigurado po ba kayo? Oo, at umaga naman eh. Hindi niya kayang manakit sa umaga kaya huwag kayong mag-alala. Basta para sigurado yung proteksyon ng mga kapatid mo, dito ka lang. Samahan mo sila. Tumango na lang ako noon at umalis naman si Manong Eldon. Pinanood namin ang paglapit niya sa mga puno ng saging. Pero pagsilip niya roon, parang may hinana pa siya at agad siyang tumingin sa akin saka umiling. Abay, wala dito. Wala ho. Pero nakita ko siya dyan kanina eh. Walang tao dun, Erwin. Siguro umalis na siya kaagad nang maramdaman na napansin mo siya. Siguro nga ho. Pero sa tingin nyo, ano po kaya yung kailangan niya? Kung sino yung may sakit sa inyo, yun yung kailangan niya. Ano po? Si Eunice po? Basta't bantayan nyo siya maigi. Huwag nyo kaligtaan. Baka magulat na lang tayo biglang lumuba yung sakit ng batang yan. Kasi sa kabila ng pagiging banal ng balon, meron ding aswang na nagpapalubahan ng mga sakit ng mga tao dito. Yun yung dapat natin iwasan. Kaya nga sabi ko sa kapatid nyo, huwag makipag-usap kahit kanino. At huwag rin tumanggap ng kahit anong bigay na ibang tao, lalo ng pagkain.
Ibig niyo pong sabihin yung mga taong namamatay, mga tao po yun na may malubhang sakit? Abay, oo. Ganun ang nangyayari dito. Wala ho bang albularyo dito? Ano naman yung albularyo, ate? Manggagamot, tagahula o di kaya tagatawas. Yung taong kayang gawin yung makalumang aktibidad. Di ba ganun po yun, Manong? Oo, pero kung meron man, baka nasa malayong lugar pa yun matagpuan. Walang ganun dito eh. Mahirap hanapin ng mga taong tulad nila. At isa pa, base sa pagkakaalam ko, kapag namatay yung albularyo, aabutin pa ng 40 taon bago magkaroon ng kapalit. Bah, ang tagal naman po nun. Abay, matagal talaga. Kaya nga dapat ang albularyong pipiliin ay matagal ang buhay. Kasi ilang taon pang hihintayin mo bago pa ito mapalitan. Basta, mabuti pa, tumuloy na tayo sa bahay. Mahirap kapag nandito tayo. Hindi natin alam yung mga nasa paligid. Naging mapayapa naman ang buhay namin makalipas ang 2 araw na nanatili kami sa bahay ni Manong Eldon. Yun siguro ay dahil doon lang talaga kami. Si ate lagi ang kasama ni Eunice at ang batang kalaro niyang si Marlon. Kasi ako noon, tumulong sa pagdilinis sa taniman ng talong ni Manong Eldon. Talagang nag-ingat kami. Kasi yon ang usapan namin bago kami pumunta sa lugar na yon. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay ang pagpapakita sa akin ng matandang lalaki. At kapag sinasabi ko kay Manong Eldon, nawawala siya kaagad. Yung tipong nalingat lang ako saglit, wala na siya agad sa kung saan ko siya nakikita. Pero isang beses noon, narinig ko si ate na sumigaw. Diyos ko po naman! Eunice! Marlon! Manong, si ate yun ah. Ano nangyari at sumisigaw yung ate mo? Hindi ko po alam eh. Puntahan ko na lang po. Baka inaatake na naman po si Eunice. Nako, baka nga. Sige, halika. 2 tayong pupunta doon. Narinig ko yung pangalan ni Marlon eh. Tumakbo nga kami noon palabas sa gitna ng taniman ng mga talong. Pagkarating sa bahay, nakita namin na walang malay sa lupa si Marlon at si Eunice ay nasa ibabaw ng sanga ng mangga. Nakasabit ang damit niya sa putol na sanga nito at wala rin siyang malay. Eunice! Ate, bakit siya nasa ibabaw? Nako, ano nangyari sa apo ko? Bakit wala siyang malay, Diyos ko? Tsaka yung kapatid niyo, ano ginagawa niya sa itaas? Eunice! Eunice, gumising ka! Manong, kukunin ko po siya sa ibabaw. Kayo na pong bahala kay Marlon. Mabilis akong umakyat sa puno ng mangga. Alalang-alala ako noon kay Eunice at natatakot pa ako sa lugar na kinaroroonan niya. Pakiramdam ko, kapag hindi ko nabuhat ang bigat niya, kapag nakuha ko siya doon, mahuhulog talaga siya. Agad din nung dumating ang tatay ni Marlon at nag-aalala siya nang makita ang sitwasyon ng anak. Pero mas natakot ito nang makita si Eunice sa ibabaw ng puno. Kaya ang sabi nito, kumuha ng mga malalambot na bagay na ilalagay sa ilalim para kapag nahulog ang bata, hindi daw ito mapipilayan. Oo, yun yung gagawin natin. Kukuha ko ng mga unan at sako sa loob ng bahay. Sherlyn, dito ka lang dahil baka biglang mahulog yung bata. Sikapin mo masalo siya, ha? Opo, Manong. Eunice! Eunice, buso! Gising na, Eunice! Naku naman, ate, may ahas dun, oh. Dadaan siya sa sanga ni Eunice. Diyos ko naman, Erwin. Baka matuklaw siya dyan. Buisit naman, ba't ba kasi siya nagpunta dito eh? Imposible namang hindi mo napansin, ate. Hindi pati ko yung nagbabantay. Erwin, may pumalo sa ulo ko. Tingnan mo, may dugo pa nga ako eh. At paggising ko, ganyan na sila. Ano? Sino may gawa niyan? Ahas, diyan ka lang ha. Huwag kang lumapit sa kapatid ko. Uy, Erwin, mag-ingat ka ha. Baka matuklaw ka niyan. Diyos ko, lalapit na siya kay Eunice. Buisit naman. Hoy, ahas! Nandito ako! Saktan mo! Huwag yan! Sinasabi huwag yan eh! Diyos ko naman, Erwin! Mag-ingat ka, baka mahulog ka! Oh, eto unan. May sako ako at trapal ako. Kaya lang, Manong, meron pang ahas eh.
Natatakot ako noon dahil ang ahas ay talagang malapit na kay Eunice. Mabuti na lang ay umakyat din sa puno noon ang tatay ni Marlon at may dalang patpat at inabot niya yun sa akin. Gamit ko yon para mapaalis ang ahas, pero hindi ko ito maabot. Kaya umusod ako ng konti. Wala pa nga akong makapitan maliban sa sanga na niyayakap ko. At para makausad, kailangan kong gayahin ang ginagawa ng uod. At yun nga ang ginawa ko. Hanggang sa maabot na ng patpat ang ahas. Umalis ka dyan! Anak na, ano bang ginagawa mo? Bakit ka bumababa sa paa ng kapatid ko? Alis sabi eh! Ano ba naman yan, Erwin? Bakit ba ayaw niyang umalis? Teka, kukuha ako ng panungkit sandali. Hoy! Lumayan mo yung kapatid ko, ahas ka! Wag! Oh, ganito gagawin mo ha. Dahan-dahan ka lang. Lumipat ka sa likod ko tapos kumapit ka. Huwag kang bumitaw ha. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. O sige, gagawin na natin. Nanginginig ang mga binti niya noon. Nagdudugo rin ang tinuklaw ng ahas. Pero tila hindi pa niya alintana yon dahil sa takot. Pero dahil ayaw niyang mahulog, sinikap niyang magawa ang ginagawa ko. Nang makayakap na siya sa likod ko, doon ako bumuga ng hangin at bumuelo na rin. Inaabangan lang kami ng tatay ni Marlon sa sanga na dadaanan namin. Inalalayan niya lang kami nang makarating kami roon. Hanggang sa tuluyan kaming makababa at niyakap lang kami ng ate namin. Ano ba naman yan, Erwin? Yung paa nga niya, patingin nga. Bilisan nyo. Buhusan nyo ng tubig na galing sa balon. Oo, yun yung gagawin natin ate para mahugasan. Ano po nangyari sa paa ko, kuya? Aray, ang sakit po. Kuya, parang umaakit yung sakit. Nako po, yung kamandag na ahas tumatalab na. Ito po yung tubig ko. Akin na yung paa niya. Kandungin mo siya, Erwin. Hinugasan ni ate ang paa ni Eunice ng tubig na yon. Pagkatapos ay dinala namin sa loob ang bata. Si Manong Eldon lang ulit ang nagligpit ng mga una na nasa labas. At pagkatapos niya ay agad niyang sinuri ang bata. Ano, ayos lang ba siya? Nag-aalala ako, Manong eh. Baka maging trauma po ito sa kanya. Hindi po kasi maganda yung nangyari. Basta't wag niyo muna siyang iiwan. Pero Manong, yung apo niyo ho, kamusta po siya? Ayos na si Marlon. Wala akong nakita mali sa kanya. Wala rin siyang pasa at gising na rin siya. Nandun naman din yung ama niya eh. Pero oo, susurihin ko yun mamaya at kukuha rin ako ng tubig sa balon. Baka kasi lagnatin yun eh. Mas maigi nang may magagamit. Sasama po ako, Manong. O sige, pero maya-maya na konti. Pero mag-aalasin ko na ho ng hapon. Paano kung sundan po kayo ng matanda? Ay, hindi naman siguro. Mag-iingat na lang kami. Tsaka huwag ka maglala, Sherlyn. Kahit kasi sa gabi may kumukuha ng tubig sa balon. Tulad ng napag-usapan namin ay umalis kami ni Manong Eldon. Pero alas 5:30 ng hapon yon. Dahil mataas ang lugar na pupuntahan namin. Para sa akin, mabilis lang ang takbo ng minuto at mabagal ang usad namin. Nang dumating kami roon ay halos kinain ng daan ang 20 minutos namin. Pero pagdating namin doon, walang tao maliban sa matandang nakaluhod sa harapan ng balon. Manong Eldon, ano pong ginagawa ng matanda? Anak na, Tatang Bering, ano pong ginagawa niyo sa balon? Bakit po kayo nakaluhod dyan na parang inuorasan ninyo? Manong Eldon, teka lang ho. Malapit na kasi magdilim, baka mayari tayo dyan. Wala akong ginagawang masama sa balon, Eldon. Total, naabutan nyo na din naman ako. Sasabihin ko na yung totoo. At ano naman katotohanan yan? Tatang, alam namin lahat kung ano ka dito. Kaya ka lang nananatiling buhay dahil maraming takot sa'yo. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo lagyan na kasamaan yung balon. Wala akong nilalagay na nakakasama sa balon.
Ang totoo pa nga niyan, dito ko dinadaan ang paraan ng pagtulong ko sa tao. Sa tingin niyo ba banal itong balon na ito? Ako ang dahilan kung bakit nakakagamot ito. At sino po maniniwala sa inyo, Tatang? Aswang ho kayo. At bukod sa aswang ka, bay haka-haka pang may lahi ka daw para ka raw. Sa kabila ng sabi-sabing dati ka daw albularyo. Ano? Para ka raw? At dati po siyang albularyo? Ang para ka raw, isang mangkukulam na may kakayanan magbigay ng sakit sa mga tao sa pamamagitan ng pagbulong sa mga pagkain. At duda ako sa ginagawa niya sa balon ngayon. Kaya ba unti-unti nawawala yung bisa niyan? Kasi binubulungan niyo na kung ano-ano. Tatang, maawa kayo sa mga tao. Kailangan nila yan. Aba, kahit nagmula ako sa lahi ng Parakaraw, pinili pa rin ako ng mga gabay Eldon. Dahil alam nilang malinis ang hangarin ko. Alam nila na magagamit ko ang ganong klaseng kakayanan sa mabuting paraan. Kaya noong naging ganap ako albularyo, ang pagiging Parakaraw ay nagamit ko sa mabuti. Maayos na sana ang pagtulong ko sa mga tao. Ngunit may isang lapastangang bangkilan ang ginawa akong bawa. Anak lang, ano naman po yung bawa na yan? Ang bawa ay isang uri ng aswang. At oo, isa akong aswang pero ang kakayanan ko bilang aswang, hindi ko ginagamit sa kasamaan. Maniwala kayo, sabay-sabay kong ginagamit ang 3 uri ng pagkatao ko para makapanggamot. Ngunit simula na maging bawa ako, wala nang naniniwala sa akin. Tinuturing niyo na ako masama. Ngunit kahit ganun, hindi ko kayo tinalikuran. Nagpatuloy ako sa paglingkod sa inyo kahit palihim lang. Kung nawawala man ang bisa ng balon na yon, ay dahil sa dami ng taong kumukuha ng tubig dito at madalas may bantay ang balon, kaya hindi ko ito maorasyonan. Pero kung hindi po kayo masamang aswang, bakit niyo po pinatay yung kasama ko? Si Aling Laida ho, yung may sugat sa binti. Hindi ako yung pumatay sa kanya. Matapos kong gamutin yung binti niya, nagpasalamat pa nga siya at nagpaalam na umuwi. Pero nakasagupa siya ng mahak sa daan. Mahak? Ano po yun? Isang aswang yun, pero babae na nagpapalala ng sakit ng tao. Pinapalubahan niya ang sakit nito. At kung kailan malubahan na, saka sisipsipin ang dugo ng biktima. Kumbaga, masarap ang tao para sa kanya kapag nag-aagaw buhay ito. At inaabangan niya ang bawat taong may malubhang sakit. Binabantayan niya ito mismo sa higaan nito, habang nakaratay na hindi nakikita ng ibang kasama sa bahay. Pero, paano kami nakakasiguro na hindi ikaw yon, ha? Isa akong bawa, Eldon. At hindi taong may sakit ang gusto ko kung sakaling kakain man ako ng tao. Mas gugustuhin ko yung sanggol sa sinapupunan na isang babaeng nagdadalang tao. Pero, kung talaga mabuti ka nilalang, Tatang, huwag mong dasalan ng balon. At wala ho kayong gagawin masama sa kasama ko ngayon. Nakaharap ko na siya nung nakaraan. At wala naman akong ginawang masama sa kanya, hindi ba? Binata, meron lang akong paalala sa iyo. At huwag na kayo magtagal na kapatid mo dito. Dahil matapos siya matuklaw ng ahas, nasa panganib na siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ahas na nakatuklaw sa kapatid mo ay kontrolado na isang mahak. Mabilis kumalat ang kamandag nun sa katawan ng bata. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka na magdalawang isip. Sagipin mo ang kapatid mo sa pamamagitan ng tubig ng balon. Magmadali ka bago pa mahuli ang lahat. Totoo po ba yung sinasabi niyo? Basta't sundin mo ang puso mo. Dahil alam ko, marunong pumili yan ng mabuti o hindi. Totoo lang po, nalilito ako. Hindi ko kasi alam kung ano yung katotohanan sa mahak eh. At kung ano yung katotohanan sa bawa. Lalo na't may lahi pa po kayong ganun. Ano ulit yun? Para ka raw? Hindi ko rin alam kung anong kayang gawin yan. Sa madaling salita, hindi po ako eksperto sa mga ganyan. Kaya ano po ba dapat kong piliin? Erwin, kukuha tayo ng tubig sa balon. Ho? Magtitiwala ho tayo sa kanya? Kinukuhaan ko lang ng base ang mga gusto nilang pagkain. Hindi sa mahak. Isa siyang bawa at yung mga namamatay ay mayroong mga sakit. At yung mga nakaraan, wala naman nababalitang buntis na tinatanggalan ng bata, hindi ba?
Diyos ko, tama siya. Bahala na. Panginoon, gabayan niyo po ako sa daang pipiliin ko. Para sa kapatid ko, gagawin ko ito. Kumuha ako ng tubig sa balon at sumunod si Mang Eldon sa akin. Nang makakuha na kami ay nagmadali kaming umuwi. Kabado ako noon habang nagmamadali kaming bumaba. Halos walang hinto kami noon ni Mang Eldon, lalo na't malapit na rin naman magdilim. Pagkarating namin sa bahay ay pareho kaming naghahabol ng hininga at nadatna namin si ate na nagsasaing para sa hapunan. Oh, Erwin, anong balita? Anong nangyari? Ate, si Eunice, kamusta? Eto, nasa mahabang upuan. Pinahiga ko muna pero dapat sa nakikita ko para hindi ako masalisihan. Mabuti yan. Sandali Erwin. Baka ipainom mo kaagad Hindi pa kasi tayo sigurado Ano kung hindi sigurado? Erwin, may nangyari ba sa inyo sa daan? Ate, naabutan namin yung matandang lalaki sa balon. Dinadasalan niya yun. Ano? Ibig sabihin balak niyang saktan ng mga tao? Hindi, ang ibig ko sabihin hindi ko talaga alam. Nagpaliwanag naman siya kung anong layunin niya sa balon At lahat ng sinabi niya puro kabutihan. Kabutihan? Paano kung nagsisinungaling lang siya? Hindi ba't siya yung pumatay kay Aling Laida? Isang mahak raw yung pumatay kay Aling Laida. Mamaya nyo na yung pag-usapan. Unahin nyo muna yung bata. Ano ba, tulog ba siya? Oo nga pala. Teka, titignan ko muna. Okay na po si Eunice. Natutulog lang siya para makalimot sa takot. Nako, wala akong tiwala sa tulog na yan, Sherlyn. Hindi pwedeng itulog ng bata yung takot. Manong nilalagnat po si Eunice. Ano? Agad-agad? Kanina naman wala yan Nako, ibig sabihin tama ang sinabi ng matanda. Gisingin nyo. Sandali lang. Pupuntahan ko muna yung apo ko. Basta't gisingin mo yan, Erwin, at ipainom mo na lang yung tubig sa kanya. Opo, Manong. Eunice, Bunso, gising ka muna Bunso. Eunice, gumising ka muna, Eunice. Ate, imposible naman na ganito kahiming siya matulog. Eunice, gising muna. Eunice! Erwin, hindi siya magising. Tawagin mo na si Manong Eldon. Naglakad ako noon papunta sa kabilang bahay. Para akong lasing sa sobrang panghihina. Kabadong-kabado ako noon na hindi ko alam ang gagawin. Sinabi ko kay Manong Eldon ang nangyayari kay Eunice at lumipat naman siya sa amin. Yung apo niya kasi, gising, habang si Eunice ang hirap-hirap gisingin. Eunice? Iha? Bakit ayaw mo magising? Kailangan mo labanan yan kung ano man yan. Pero Manong, ano pong gagawin namin? Ate, hahanapin ko na lang muna yung matanda. Ano? Sigurado ka ba dyan, Erwin? Bahala na. Pero nagbibigay ng pag-asa yung mga salita niya Aasa pa rin ako. At ate, Manong, kung hindi ako makabalik kaagad, ibig sabihin huwag kayo magtiwala sa kanya. Sandali lang naman, Erwin. Hindi naman pwede yung naiisip mo. Kung hindi ito pwede, ano pwede ate? Ano? Ganyan na lang si Eunice? Hindi ka pwedeng lumabas. Ayoko mawala ang mga kapatid ko, Erwin. May paraan pa. Tulungan mo ko. Kahit tulog to makakalunok to. Dadali pa rin yung tubig sa lalamunan niya. Huwag ka lang umalis. Tama ang ate mo, Erwin. Yun na lang ang gawin natin. Kung gusto talagang tumulong na matandang yon, hindi na yun magpapahanap sa'yo at pupunta na yan dito. Ilang beses mo na rin siya namataan, hindi ba? Tama si Manong Eldon kaya yon ang ginawa ko. Bumalik ako sa kanila at pinaupo ang natutulog na si Eunice. Pareho kaming luhaano ng ate ko habang pinapainom namin siya ng tubig kahit wala siyang malay. Ginamitan lang ito ng kutsara ni ate para maibuhos niya sa mismong lalamunan ng bata ang tubig. 5 beses niyang ginawa yon at naghintay kami ng ilang sandali. Bawat segundo na lumilipas noon, nagiging kabado ako. Hanggang sa nagising na nga si Eunice. Ate? Eunice? Erwin, nagising na siya. Diyos ko, salamat naman. Ay, salamat at nagising na siya. Hindi ba't, Erwin? Hindi mo na kailangan lumabas.
Oo nga po, Manong. Eunice, kamusta pakiramdam mo? Yung sugat mo sa paa, masakit pa ba? Sabihin mo lang kay kuya ha, gagamutin natin yun. Opo, kuya. Masakit pa po. Pero hindi na po tulad ng kanina. Pero Erwin, may lagnat pa rin siya. Sandali. Dagdagan natin ang bisa ng tubig. Magluluto lang ako ng luya sa baga sa kung ano mang kamandag ang nandyan sa paa niya. Manong, mukhang nagsasabi talaga ng totoo yung matanda. Nag-epektibo yung tubig. Mukha nga. At mukhang nagkamali ako sa pagkakakilala ko sa kanya. Isang oras ang makalipas noon, nawala ang lagnat ni Eunice. Nalagyan na rin ng luya ang paa nito ni Manong Eldon at talagang mabilis lang ang pagbalik ng sigla ng katawan niya. Nang kumain nga kami ng hapunan ay naging ganado na siya. Sa tingin ko, naging mas mabisa pa yung tubig ng balon dahil sa bagong dasal niya na yon. Mukhang ganun na nga po. Siguro nawawalan nito ng bisa dahil bihira lang niya madasalan. Lalo na't may nagbabantay doon ng mga tao. Kapag naubos ng mga tao yung tubig na may bisa, yung kasunod na tubig nun wala na epekto kasi hindi niya yung nadasalan. Abay oo, malinaw na sa akin ngayon. Mukhang yun nga yung dahilan. Kung mabuting aswang po siya, ano pong dahilan ng pagkamatay ng mga tao? Ate, meron pang isang aswang. Yung mahak. Yun yung nagpapaluba ng sakit ng mga tao. Ano? May isa pa pala talagang aswang? Oo ate, at mukhang yun nga yung pumalo sa ulo mo kanina. At kung sino man siya, humanda siya sa akin. Nga pala Eunice, kanina ba? Wala ka bang naaalala? Kanina po? Oo, yun ang walang ka na malay. Yung nakita ko lang po, yung lalaking kamukha ni Zuma. Tapos, may babae siyang kasama at pangit din siya. Babae? Opo, kuya. Parang lola na nga po eh. Abay, sino kaya yon? Saan mo ba sila nakita? Doon po sa dulo. Malayo naman po sila sa amin ni Marlon. Tapos sinabi ko kay Marlon. At pagtingin ko ulit, yung lalaki na lang nakamukha ni Zuma ang nandun. At wala na po dun yung lola. Ang bilis-bilis nga po eh. Nawala agad, parang magic lang. Katakataka naman na nawala agad yung lola. Hindi kaya may koneksyon yung lalaking yun sa mahak, Manong? Oo, at pinunterian niya itong si Eunice sa pamamagitan ng ahas dahil gustong gumanti ni Lyndon sa atin. Lalo na sa'yo, Erwin, dahil pinatiklop mo siya. Ganun kahalang talaga yung kaluluwa niya? Sa bata pa talaga? Tapos sinabit pa sa sanga? Dahil galit ang nangingibabaw sa kanya. At sigurado yung mahak na yon, taga rito lang din yon. Oh, ayun na naman sila. Ate, kuya, natatakot po ako. Dumikit ka lang sa akin, Eunice. Tapos ka na bang kumain? Oh, eto, magtubig ka. Ito na lang yung inumin mo para siguradong magaling ka na. Ay nako, masama ang kutob ko sa alulong ng mga aso na yun ah. Di ba't sabi niyo po kapag umaalulong yung aso sa gabi, hindi magandang balita kinaumagahan? Katulad po na nangyari kay Aling Laida. Oo, lalo na't sa pagkakataong ito na may nalaman tayong kaunti kay Lyndon. Tapos sa tuklaw ng aso Eunice. Sana naman hindi mangyari pero may kutob ako na bibisita dito yung mga mahak na yon. Kukunin po ba nila ako? Hindi tayo papayag. Hindi mangyayari yon, Eunice. Magaling ka na ngayon eh. Sino yun? Kilala ko yan. Boses pa lang nakasama sa sipol. Malinaw na si Lyndon yan. Manuel Don, baka naman pwede mong ilabas yung mga bisita natin, ano? Lalo na yung lalaki matapang. Sigurado akong problemado siya ngayon sa nangyari sa kapatid niya maliit. Sinasabi ko na nga ba? Kumalma ka lang, Erwin. Ako bahala sa lalaking ito. Manong, wag ka pong lumabas. Oo nga, Manong. Pakinggan mo yung tinutuktok niya sa dingding, oh. Baka po itak yan. Oo nga po. Wag na lang po nating labasin. Hala ate, may tumutulo po sa lamesa oh.
Nakakadiri po, ang baho pa. May tumutulong likido kasi nun sa lamesa. Malagkit ito at mabaho ang amoy. Dahil doon ay nagsitayuan kami at umalis roon. Saka biglang may kumakatok sa yero na bubong ni Manong Eldon. Tapos sa pintuan nun, biglang may kumalabog. At yung lalaki nga roon ang may gawa. Hoy kayo! Buksan niyo yung pinto! Kumakatok ako oh! Aba! Ayaw niyong buksan ha? Manong! Sinisira niyo yung pintuan ng bahay niyo! Buisit, hindi pwedeng ganito lang tayo. Teka lang, Erwin! Saan ka pupunta? Kukuha ko na itak, sakali makapasok yan. Tama, kapag nasira yung pintuan, wala tayong magagawa kundi lumaban. Ate, sabi po ni Marlon sa akin, takot daw yung aswang sa bawang at asin. Oo, tama. Bawang at asin pala. Halika, sumama ka sa akin. May gagawin tayo. Ano po? Basta, sumama ka sa akin. Manong Eldon! Malapit ko na ito masira! Sige, sirain mo lang yan. At yung bungo mo isusunod ko dyan. Handa ka na ba sa kung ano ibubungat ko sa'yo? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam kung ano ba talaga mangyayari kapag nasira ko itong pintong ito. Alam ko na kung anong tinutukoy mo. Kung talaga makapangyarihan niyang aswang mo, bakit hindi niya magawa pumasok ngayon na? Bakit kailangan ikaw sisiraan niyang pintuan? Wala pala yung mahak mo eh. Teka, paano mo nalaman yung tungkol sa Mac? Dahil alam ko lang, nalaman ko agad. At alam ko ang relasyon mo sa mahak na yan. Anak lang, sino ka ba? Kahit sino walang nakakaalam kung ano ugnayan ko sa Mac. Pwes ako, alam ko. At yan ka lugi sa akin. Kaya sige, sirain mo lang yan. Paulit-ulit niyang tinataga ang pintuan noon. Hanggang sa nakikita ko na ang dulo ng itak na lumulusot roon. Si Manong Eldon naman, nakaabang lang na masira yon. At nagulat ako sa kung ano ang buhat-buhat niya. Isang chainsaw ang hawak niya. At noon ko lang napansin na may ganun pala siyang gamit sa loob ng bahay. At anumang oras, pwede niya na itong paandarin. Hindi nga nagtagal ay nasira ng pintuan. At bago pa siya makapasok, mabilis ko na itong sinipa palabas. Pero ang bumungad sa akin ay isang halimaw na babae. Manong, yung aswang! Huwag kang matakot, Erwin. Lalabanan natin yan. Marami ka palang alam, Erwin, ha? Ngayon ang tanong, kaya mo ba labanan yan? Aminado akong naduwag ako ng mga sandaling yon. Ulo kasi ng babae na pabaligtad ang bumungad sa akin. Pula ang kanyang mga mata. Kulubot ang balat sa muka at ang buhok niya ay nagtutulo pa sa malagkit na likido. Dahil sa nakikita ko, nanginginig ang mga kamay na itinutok ko ang hawak kong itak sa nilalang na yon. At sa reaksyon kong takot, tawang-tawa ang lalaki sa akin. Wala akong naaamoy na lang ka. Walang hinog sa kanila. At ang bata, hindi hinog ang bata. Hindi maaari ito. Malamang, dahil gumaling ang bata at walang makakakain dito. Anong wala? Marunong akong kumain ng hilaw. Regalo sa akin ng apo ko ang batang yan. Kaya kahit hilaw yan, kakainin ko. Sige lang, Lola. Kunin mo lang ang gusto mo. Huwag mo pansinin niya mga yan. Anak ng Lola daw? Ibig sabihin na po ka pala na aswang kaya ganyan yung ugali mo? Kaya nga nagkakamali ka sa ginawa mo sa akin eh. Dahil kaya kita ipakain sa lola ko. Sa wakas, nahuli din kita. Manong, meron pa po isang aswang. Lola, nandyan na yung bawa na para ka raw. Tumalikod sa amin ang aswang at hinarap niya ang bagong dating. Walang ano-ano'y nagpambuno agad ang dalawa. Ako naman, lumapit kila ate at niyakap silang dalawa ni Eunice. Pinakinggan na lang namin ang away ng dalawang nilalang at nagsisisigaw si Lyndon sa labas dahil sa takot. Narinig namin ang pagkaripas niya ng takbo palayo habang ang dalawang aswang patuloy lang sa bakbakan. Manong, ganyan yung itsura nila.
Magkaiba pero nakakatakot. Mas mabangis ang bawa at hindi siya kakain ng mahak. Ngayon, maramdam mo na ang pagkakamali na pakialaman ng mga tayong ito. Hindi mo inaasahan na makikita ko kayo dito, ano? Bitahon mo ako! Hindi ako papayag na patayin mo ako ngayon mismo! Kahit papaano naman, asawa mo pa rin ako! Lyndon! Tulungan mo ako dito! Wala siyang laban sa akin para higihan mo ng tulong. At wala ka ng oras para magtago ngayon dahil huling-huli na kita! At anong asawa sinasabi mo, Rita? Ikaw ba yan? Oo nga pala, apo mo ang apo ko kaya ikaw nga yan! Walang yaka! Lagi ko pa naman pinapanood sa malayo ang bahay nyo! Masuri lang na walang aswang nakakain sa'yo dahil may sakit ka! Ikaw pala yan! Diyos ko, Erwin! Hindi ko akalain na makakasaksi ako ng ganito! Ate, kumalma ka lang, huwag mo silang pakinggan. Ibig sabihin pala, hinahanting ng bawa ang mahak noon pa. At ngayon niya lang nahuli ito. Tapos apo niya si Lyndon. Mukhang ganun nga rin po yung pagkakaintindi ko. Apo nilang dalawa. Mag-asawa po pala yung aswang dito sa inyo. Pero basta, sa akin na lang ngayon. Lubos ako nagpapasalamat sa bawa na dumating siya. Ate! Wala na. Patay na ang mahak, Tatang Biring. Natalo mo na siya. Maraming salamat ho at pasensya na sa pagdududa. Sa wakas, babalik na ang kapayapaan sa lugar natin. Mananatili na sa maayos na kalusugan ng lahat. Maraming salamat po, Lolo Biring, ha. Aba, magaling na ba ang kapatid mo, binata? Maraming salamat sa pagtitiwala, ha? Simula ngayon po, Tatang, hindi ka natatalikuran ng mga tao. Ako pong bahala sa inyo. Ay, maraming salamat, Eldon. O siya, sige na. Mauna na ako at ililibing ko pa yung asawa ko. Yun lang ang sinabi niya at umalis din agad dala ang bangkay ng aswang na yon. Ang tanging naiwan lang roon. Bakas ng dugo at labanan nila. At yun na lang ang nakita namin kinabukasan. Erwin, magaling naman na si Eunice eh. Uwi na kaya tayo? Para akong papatayin sa takot dito eh. O sige ate, magbaon na lang tayo ng tubig sakaling atakihin siya. Pero sa palagay ko, wala na eh. Magaling na daw si Eunice, sabi ni Lolo Biring. Oo, magaling na nga siya at naniniwala ako doon. Magpaalam na lang tayo kay Manong Eldon.